Happy Hearts Day. May update na ba kayo bukas? Ito na, pay na. Check. Check. Yan. Yan, unahan ko na po yung MC. Yan, mamaya po pagkatapos ng service natin. Gusto ko po yung mag-share pag maganda. Gusto ko ako. Yan, unahan ko na yung MC. Mamaya po pagkatapos ng ating gawain, in celebrating yung Valentine's Day, meron po mga cupcake dyan, pero sa akin hindi po para sa akin. Although napakasarap niya, yan, napag-isipan namin na instead na ibigay sa Atea, mamimigay tayo ng cupcake sa mga kapitbahay natin. Yan. Kung kinakapat, wala ka na, mamimigay lang. Kung inisip nyo, baka mag-share, nakakaya. Mamimigay lang, kasi yan, biyaya ng Panginoon. Hindi tayo magbibigay ng suhol para umatin sila dito, bagkos namimigay lang. In essence, grace of God. And of course, Valentine's is for Jesus, just like Christmas. Ganun yung nangyari. Yung Christmas, naging Santa Claus. Yung Valentine's, naging Saint Valentine's. Although dapat, ultimately, lahat, buong araw ay para sa Panginoon, para kay Jesus Christ. So yun, kung gusto nyo makiisa, yan, pagkatas ng gawain, wag muna tayo umalis. And yun, mamimigay tayo ng cupcake. Ngayon dito po ito, yan. Actually, last week pinag-usapan natin ang holiness and happiness. Anong connection nila? Yung connection na hindi natin pwedeng pakiwalayin. Yung kinalaman ng holiness sa happiness at yung happiness sa holiness. Kasama ang holiness is exclusive sa Panginoon. Yun yung ultimate word niya, pag-iiba niya. And yung holiness is in us, ay yung na-appreciate natin, na-intindihan natin, na-perceive natin yung holiness ng Panginoon. And we do, we think according to His holiness, to His word, to His value. Ngayon naman po, ngayong week, may naisipan ko pag-usapan naman, yan, share sa inyo, ang kinalaman ng holiness sa kaligtasan. Yung kaligtasan sa holiness. At yung memory verse natin is matatagpuan sa Jude 24-25. Now to Him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Let us pray. Panginoon, pinupuri ka namin ang pinagpasalamatan sa kabutihan mo. Tunay nga na ikaw namuna sa gawa nito, ikaw nagdala ng mga tao, tipon-tipon ngayon, gayon din sa mga kapatid namin na pinili magod sa pinagtahanan. Alam namin, sa kalaw kaming lahat, ang inyong kapangyarihan. Kaya dalangin namin ngayon, Panginoon, ay puspusin namin ang iyong banal na Espiritu para pawang gustuhan mo lamang ang maganap sa mga oras ito at makita mo kami tapat at banal sa inyong harapan, Panginoon. Alisin mo po yung mga maaaring sagabal, mga distractions, linisin mo po sa isipan namin. Ang sa gayon, hindi kami may stumble, bagkos mabless kami at lumakad sa inyong kabanalan. Ito po ang isang magdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Jude 24-25. Now to Him who is able to protect you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. Yung po yung pinag-usapan natin last week. Blameless equals to holiness. Tapat, banal, walang bahid, walang blame, with great joy. Yung pong kinalaman ng holiness at ng happiness. And ngayon naman po, yung pag-uusapan natin is yung connection of the God who is able to protect us from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless. Last week, napag-usapan natin yung blameless with great joy. Ngayon naman, protect us from stumbling and blameless. Ito po yung pag-usapan natin. So,
maging personal po ulit yung ano natin ngayon. Although lalagyan din natin ng mga doctrinals, yan, theology, pero most importantly, syempre, yung gusto kong mangyari yun sa personal touch, personal evaluation, hindi personalan, bagkus personal. Yan, hindi ko po intensyon na personal, bagkus maging personal sa atin yung mga pag-uusapan ngayon. And before that, here is a question. Is salvation an event or salvation a process? Sige, bigyan ko kayo ng voting time. Maaga pa naman. Ang salvation ba ay event na nangyayari sa buhay natin? O ang salvation ba isang proseso na patuloy na nangyayari? Yan, nag-iisip pa to? Yun. Kung may mga ibang tao, ewan ko kung makakarinig kayo dito, meron na naman ulit ng tao, some people think that salvation is a once in a lifetime event. Just receive Jesus Christ once in your life, salvation is complete. May mga tao naniniwala ganyan na hindi mo kailangang tanggapin paulit-ulit si Jesus Christ because isang beses lang mangyayari yan yung pagtanggap ni Jesus Christ at simula nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas ka na. Sigurado. Yan ba? Nakakarinig ba tayo sa mga tao na yan? Meron naman ibang tao. Ito, some people think that salvation is a proseso. Work on it, work out your salvation, sabi ni James. Persevere, be holy, for if you don't continue in the salvation process, sabi ni Jesus Christ, sa lahat ng wala sa amin, you continue in my word, you are indeed my disciple. Yan, process. Your salvation might be lost pag hindi ka nagpatuloy. Saan tayo nakakanilig sa dalawang yan? Kung ang iniisip mo na ang salvation ay isang proseso, na kapag hindi ka nagpatuloy sa proseso, pwedeng mawala. So dapat mag-strive ka hanggang sa dulo para hindi mawala ang kaligtasan. Nagkakamali ka. Kung iniisip mo naman na ang kaligtasan, ang salvation ay event, pangyayari sa buhay mo na kailangan mong tanggapin once in a lifetime, minsan lang na event sa buhay mo, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, kahit mamuhay ka sa kasalanan, kahit patuloy ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin, mali ka rin. Gulat kayo. O parang hindi kayo nagulat, pero ulitin ko, kung iniisip mo na ang salvation ay proseso, mali. Pero kung iniisip mo na ang salvation ay event, mali din. Because, you know what? Salvation is an event and a process. Hindi lang siya event kung hindi proseso. Hindi lang siya proseso kundi event din. Yan, papakita ko sa inyo kung bakit. Para ngayon yung tanggapin. Pero ito, papakita ko sa inyo yung verse. Malamang, yan, sagana kayo sa Ephesians 2:8. Siguro more than 100 times ko na narinig itong verse na ito. For by grace, you have been saved. Naligtas ka na. Once, yun na yun, naligtas ka na. Through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God. Ligtas. Yan ang event. Pero anong gagawin natin kapag nabasa natin yung 1 Corinthians 1:18? For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us, who are being saved, it is the power of God. Being saved, process, unti-unti. Being, nangyayari, ongoing process ng kaligtasan.
1 Corinthians 1:18. Ito pa isa, Romans 13:11. To this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep. For now, salvation is nearer to us than we first believed. Yung first belief, Ephesians 2:8, is an event. Nandito yan. 1 Corinthians 1:18 is being saved araw-araw. Feb 13, kahapon, being saved, kahapon, being saved. And Romans 13:11, yung salvation natin, nandito tayo, unang kaligtasan, event, process, Romans 13:11, and in the future, palapit ng palapit, yung kaligtasan. So, salvation is an event and a process. We have been saved, we are being saved, and we will be saved. Salvation is an event and a process forever. Napakadelikado nga, katulad ng sinabi ko kanina, napakadelikadong isipin na ang salvation ay event lamang. At ganoon din, same level ng danger kapag ang iniisip mo ang salvation ay proseso lamang. Kapag iniisip mo ay event, salvation is an event, like most na nangyayari ngayon sa simbahan, kailangan mo lang tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. That event itself will save you. Napakadelikado niyan. Marami kayong maririnig ng malalaking simbahan. Sinasabi, kahit Muslim ka, basta tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ligtas ka. Because salvation is an event alone. Basta gawin mo yung event na yan, maliligtas ka. Kahit ang buhay mo, buhay na makasalanan. Actually, meron nga akong naririnig na merong gay church. Pag sinabing gay, homosexual church. Gay Christian church. Tatawa siya. Totoo yun. Hindi ko alam kung natatanda ko saan. As long as tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, event. Kahit bakla ka, kahit homosexual ka, kahit namumuhay ka sa immoralidad, ligtas ka. Ganon ka-dangerous pag iniisip natin that salvation is an event alone. Same way, kung iniisip natin salvation is a process alone, mako-fall tayo sa danger na iniisip natin ang kaligtasan nakadepende sa perseverance natin. Nakadepende sa mga sarili-sarili nating gawa, sarili-sarili nating effort, sarili-sarili nating ambag. Malamang, ganyan nung una nating religion, iniisip natin na kailangan natin mag-work para yung salvation natin ay mag-work. Delikado din, because nawala yung biyaya, nawala ang pagkilos ng Panginoon at lahat nakadepende sa iyo, nakadepende sa kung paano gagawing banal yung sarili mo. Napakadelikado niyan. So, ito po, uulitin ko, salvation is an event in a process. I believe sapat na yung tatlong verses nagpakita, salvation, we have been saved. That's an event. Nangyari yun, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. We are being saved sa 1 Corinthians, patuloy na proseso, and we will be saved. Salvation is getting nearer than we first believed. Humuusad yung salvation. Hindi siya tumigil doon sa event na yun. Nung first time mo maniwala, salvation, humuusad, gumagalaw, and it's getting nearer. And surely, we will be saved. Sagot ng Panginoon ang past, present, future, ang salvation natin. It's an event and a process. So therefore, kung iniisip natin na ang Christian way of life ay bukod kahiwalay sa gospel, nagkakamali din tayo. Yan, madalas naririnig namin na sinasabi yan. Huwag naman puro Christian way of life yung ituro sa church. Dapat kahit pa paano bumabalik tayo sa gospel. Bumabalik
salvation. Gusto ko pong linawin na hindi mo pwedeng hiwalay ang Christian way of life, salvation. Hindi mo pwedeng hiwalay ang Christian way of life sa gospel. Magkikitid po yan. Kung inisip natin na gospel ay yung event na yun lang, at hindi kasama yung proseso, hindi kasama yung paano ka mamumuhay, separate event yan, ginawa mong optional yung Christian way of life, nagkakamali tayo. And to emphasize deeper, kasi madalas iniisip natin event, kaya medyo mag-focus tayo sa isang verse na pinapakita yung proseso. Pero yun, gusto ko rin nalinawin kung paano ba yung proseso na to. Na lilinawin ko rin na hindi tayo nag-work para dumana yung proseso pagkos it's a condition. Matatagpuan yan sa Colossians 1:21-23. And although you were previously alienated and hostile in attitude, ito yung pagkakataon na hindi pa tayo nakakakilala, hindi pa tayo naniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yan yung estado natin. Engaged in evil deeds. Namumuhay tayo sa kasalanan. Yet He has now reconciled. He has now reconciled you in His body of flesh through death, in order to present you before Him holiness, and blameless beyond reproach. Verse 23, pansinin niyo yung if. Yan, naka-emphasize, makapal. If indeed you continue in the faith. Pag sinabing continue, process. Mga kapatid, proseso yan. Continue, patuloy yan. Ongoing. Continue in the faith, firmly established and steadfast. And not shifting from the hope of the gospel. Gospel pa rin pinag-usapan natin, ha? Pero pinapakita ko sa inyo yung kahalagahan ng Christian way of life. Not shifting from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Kung ang iisipin natin na kailangan natin mag-continue in the faith para mag-work yung kaligtasan, kailangan natin mapanatili yung kabanalan, yung holiness, and blameless without reproach para mag-continue yung kaligtasan. Mali yun, delikado yun. Kung ganyan natin i-interpret. Kasi kung sinabi if, condition yun eh. Under the condition na indeed magkukontinue tayo sa faith, maliligtas tayo, mali. Kasi kung ganyan ang pag-iisip natin, nakadepende sa buhay natin, nakadepende sa pagkilos natin yung kaligtasan. So therefore, kailangan natin mag-continue in faith para maligtas tayo. If hindi tayo mag-continue, mawawala yung kaligtasan. As we all know, dito sa Itay Bible Church, iniisip natin, yan, once saved, always saved. OSAS. So, ngayon pala, alam nyo na parang maling interpretation yun. Although, tama, may condition, if indeed you continue in faith, ulitin ko, we are now reconciled. Pag sinabing reconciled, past tense, nangyari na. Reconciled is an event. Continuing in the faith is a process. Ang condition, if we indeed continue the faith, we are already reconciled. Hindi sinabi ng Bible na if we continue in faith, we will be reconciled. Na ma-reconcile tayo. If we continue in faith, we are already reconciled. Bumabalik tayo sa event
Hindi siya result ng ginagawa natin. We are reconciled if we indeed continue in faith. Yun yung sinasabi ng verse. Hindi sinabi ng verse na if we indeed continue in faith, we will be reconciled. Saka pa lang tayo ma-reconcile. Yan, paulit-ulit na ako. Pero gusto kong maunawaan yung kinalaman, yung connection ng event and process. Yung connection ng holiness. Yung continuing in faith. Yung being blameless and holy. Salvation na nangyari when we first believe. Ganon ang connection niya. Salvation is an event and process. Yun ang condition. Magkadikit ang proseso at yung event na nangyari. Mahirap tanggapin. But if we have faith, makukunawakan natin ito. Parang hirap naman nun kasi kung nag-continue ka, yung pala nangyari na ano pa. Dapat pag nag-continue ka, saka pa lang mangyayari yung reconciliation. Pero ang sinasabi ng verse, we are already reconciled if we indeed continue in faith. Paano naman yung mga hindi nag-continue? Paano yung mga hindi nag-continue? Ligtas pa rin ba sila? Jesus said sa mga tao na naniniwala sa Kanya, believe, mga taong naniwala sa Kanya, believe, past tense nga pareho. If you continue in my word, you are indeed my disciples. Same way na Colossians. Continue in His word, obedience. You will be my disciple? No. You will be my disciple. Maling interpretation nga, sinabi ni Jesus Christ, you are indeed my disciple. Mukhang sa lumat ata yung mga, pero basta ito yung past, ito yung future, this is the present. Yung continuing in the word. Pinapatunayan mo na disipulo ka niya. Pinapatunayan mo na totoo yung event na nangyayari na salvation by continuing the process of salvation. Sigurado ang kaligtasan ng mga taong to. Pero paano naman yung mga tao na hindi nag-continue? Sabihin natin, bumalik sa lumang reliyon o tumalon, naniniwala na si Kristo ay hindi tagapagligtas o naniniwala na si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos. Ayan, singin ko na rin. Kung makapansin nyo, nakikita niyo yung pattern. Salvation is not an event, not a process. Salvation is event and process. Jesus is not man alone. Jesus is not God alone. Because Jesus is God and man. Nakita niyo magkakasama. Yun yung parang pattern. Pero paano nga pala kapag yung tao ay hindi nagpapatuloy? Bumalik sa evil deeds, namuhay ulit sa kasalanan, na-stumble, bumalik sa dating buhay. Isa sa pinakamasakit na verses and yet most effective para sa akin as an evidence of salvation. 1 John 2:19, they went out from us, umalis sila sa atin, but they were not really of us. For if, nakita niyo ulit yung if, condition na naman, they have been for us, they would have remained with us. But they went out so that it would be evident that they all are not of us. Ang nagsabi niya, si Apostle John, yung mga lumalabas, yung mga hindi nagpapatuloy, yung mga hindi nagre-remake, masakit man tanggapin, masakit man isipin, pero sinasabi ni Apostle John, they are really not of us. Because kung they have been of us, eventually yan. Kung totoo sa atin talaga sila,
they would have remained with us. Proseso, ongoing, continuous. Nagre-remain sila sa mga tao na nagko-continue rin yung faith. Kasi kung hindi sila magre-remain, kung ayaw nila ng fellowship, kasama yung mga tao na nagko-continue yung faith, hindi sila nagre-remain doon, hard truth, they are not of us. Nakakalungkot isipin, sa tagal ng Lidya, merong mga nagpapatuloy, meron ding mga umaalis. Nakakalungkot yan. Pero, merong mas nakakalungkot doon. Iniisip natin nakakalungkot kapag nai-stable isang member ng church, umaalis, lumilipat. Pero mas nakakalungkot po, mga kapatid, na kapag nai-stable tayo sa katotohanan. Walang problema kung mali yung pinagsasabi ko, magsikalis na tayo lahat dito, lumipat na tayo ng ibang church. Kung mali, yung mga napapakinggan nyo dito. Pero kung umaalis tayo dahil tama at totoo, yung napapakinggan natin at masakit sa atin yun, Aletheia Bible Church is the Lord's church for you. Because yung pangalan pa lang ng Aletheia is truth. Mga katotohanan yung maririnig nyo dito. This is a personal message because I know that God is able to protect us from stumbling. He will make a way to make us blameless with great joy. Ang totoong Panginoon ay gumagawa ng paraan to keep us, to protect us from stumbling. Nagkakasala tayo, aminin natin yan. Maybe different levels ng kasalanan na nagagawa natin. Ibang-ibang level, ibang-ibang bigat ng kasalanan. Yung iba nagsisinungaling lang, yung iba nagnanakaw, yung iba nagre-rebelde. Pero kung naniniwala tayo sa pangyarihan ng Panginoon, the God na nagsasabi na He will protect us from stumbling, our faith will continue. Our faith will remain because God is with us. He is the God that is protecting us from stumbling. He is the God na nagpapabanal sa atin. You will remain if you have been for us. Nagkakasala tayo, pero hindi natin pwedeng isipin yung ganong mentality. Nagkakasala naman lahat. So dapat, accepted pa rin na mamuhay from time to time to live in sin. Lifestyle, nandun pa rin yung sin pattern. Maling pag-iisip na kapatid. Kasi inaalis natin yung holiness. Actually, ito yung attempt ko ngayon, yung last week. Na sana, as day goes by, yung word na holiness, hindi na maging mailap sa atin. Bagkus, maging matamis na salita, yung kabanalan. Makita natin yung kabanalan ng Panginoon. Makita natin yung kagandahan, yung saya, na yung kabanalan ay kasama sa kaligtasan. Makita natin yung saya ng pamumuhay, continuing in that holiness. Makita natin yung promise ng Panginoon na He is the God na humahawak ng kaligtasan natin. He is the God na nagwawarn sa mga Kristiyano para mag-persevere, para mag-continue. Para sa ba itong mga words na yan? Para sa ba yung mga memory verse niya? It's a warning para
nakikita natin sa Biblia has the power to change our minds, has the power to keep us from stumbling, has the power to make us holy, has the power to enable us to live a holy and happy life. Hindi lang basta obedience yung pinag-usapan natin dito, bagkos happy obedience. Yan, napag-usapan natin yan last week. And perhaps ito, pinaka-importante verse, Romans 8:30. Memorize natin yan. Ito yung unbroken chain of salvation. Ibig sabihin, hindi pwedeng maputol. And this, whom He predestined, He also called. Predestination, tinawag. And this whom He called, He justified. Pinawalang sala. Ito yung event. Ito yung paniniwala natin. Kapag justified ka, wala kang kasalanan, tapat at banal ka, pwedeng umarap sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi doon nagtatapos yung verse, hindi doon nagtatapos yung chain. Here and this whom He justified, He also glorified. Ang kaligtasan po ay hindi natapos sa justification. Ang chain ng salvation ay hindi naputol sa justification, pagwawalang sala. Because pagkatapos nun, nung event na yon is the process. Process na hindi tayo gumagawa, bagkos Panginoon. The glorification belongs to God. Ginagawa niya tayo glorifying. Pag sinabing glorifying, namumuhay sa kasalanan? Of course not. Glorification is a process. God making us blameless, making us holy, making us glorifying, magnificent in glory, kahanga-hanga. So kung ang kaligtasan mo ay napuputol lamang, incomplete. Nandiyan yung predestination, sinasabi mo predestined ka, sinasabi mo called ka, tinawag ka ng Panginoon, at sinasabi mo you are justified, pero yung buhay mo sa umat, nawawala yung glorification ng mga buhay natin. Naku po, hindi original yung natanggap mong kaligtasan. And I firmly believe na itinuturo ko na kaligtasan dito sa Alataya Bible Church ay hindi kalahati, hindi putol-putol, bagkos kumpleto. Patuloy po iigiin na kasama ang glorification sa proseso, sa plano ng Panginoon ng kaligtasan. Doctrine 201 yan, yung plano ng God to salvation. Kasama po ang glorification. Predestined, called, justified, glorified. Huwag natin kakalimutan mga kapatid ng glorification kasama. And of course, nasabi ko na rin yan, if God wills, kung gusto ng Panginoon, it will come to pass. Mangyayari at mangyayari yan. Yung glorification, yung sanctification natin, will always and always happen because He is the one working. Kapag yun ang gusto niya, maniwala tayo, mangyayari at mangyayari yun. Matagal, mabilis, but the glorification will surely happen because He is the one who is working and not us. Ang tanong ngayon, should we then question our salvation? Dapat ba natin questionin yung kaligtasan natin na baka hindi ako ligtas? O baka inisip natin ligtas na tayo kaya hindi na natin pwede questionin? Another question, dapat ba questionin natin ang kaligtasan natin? Personal,
Yes or no? Kung yes, namumuhay tayo sa takot niya, hindi tayo sigurado palagi. Kung no naman, baka namumuhay tayo sa ignorance. Nakala natin ligtas tayo. So ang sagot, tcharan, yes and no ulit. Yes and no. Kasi kung yes lang, namumuhay ka sa takot na lagi nung araw-araw mong tinatanong, Lord, ligtas ba ako? Pero kung no naman, isipin mo, okay lang, kahit gawin ko to, ligtas naman ako. Kahit mamuhay ako sa kasalanan, ligtas naman ako. When in fact, kahit maghimala ka, kahit mag-preach ka dito, kahit pasukin mo lahat ng ministry, sabi ko nga, kahit maghimala ka, gumawa ka ng miracle in the name of Jesus, baka isagot sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala. Because, then again, hindi yun yung evidence. Hindi naman yung kailangan makita. Yung himala mo, yung pagsasalita mo, yung ministry mo, yung pagpapagal mo. Ulitin ko po, it's all about holiness. How you live the life in holiness. Yan. At hindi mga himala, hindi mga bagay na temporal, hindi mga bagay na mahalaga sa sanlibutan, bagkus yung pagsunod, continuing in God's Word, continuing to see the Word of God, and acting upon it with happiness, with great joy, yung mga taong makakaunawa, nakaka-perceive, at mayroong tunay na kaligtasan. So, gusto ko pakita, meron tayong dalawang word actually. It's attest and confirm. Yan, dalawang verses din na ginamit yung test at isa naman ginamit yung confirm. Una sa lahat, 2 Corinthians 13:5. Test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves, or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test. Gano'n kadalas tayo magte-test? Araw-araw? Gano'n natin kadalas dapat gawin itong 2 Corinthians 13:5? Dapat ba lagi natin questionin mga sarili natin? Dapat ba natin palaging i-test yung mga buhay natin? Yan, balikan natin kung bakit sinabi ni Apostle Paul itong 2 Corinthians 13:5 by moving back a few verses. 2 Corinthians 12:21. Ito ang estado ng mga taga-Corinto. I am afraid, yan, bumalik tayo bago na sinabi na Apostle Paul yung testing, tinatawag. Bumalik lang tayo ng konting verse. 2 Corinthians 12:21. Ito kasi yung estado ng mga tao na sa Corinto. I am afraid that when I come again, my God may humiliate me before you. Mapahiya ako sa harap ng Panginoon dahil sa inyo. And I may mourn over many of those who have sinned in the past and not repented from the impurity, sexual immorality, and indecent behavior which they have practiced. Yan yung estado. Naniniwala sa Apostle Paul na nagtanim siya na itong mga tao na to nangyari sa kanilang event, receiving the gospel. Pero nakikita niya yung mga tao na to, wala yung proseso, wala yung continuing in God's Word. Naniniwala siya, itong mga tao to, Kristiyano to eh. Pero wala yung repentance, yung buhay ay buhay ng kasalanan pa rin. Kaya kinabahan sa Apostle Paul. Kaya nung 2 Corinthians 13,
sinabi niya, teka nga, i-test nyo yung mga sarili niyo. Mga kapatid, i-test nyo ang mga sarili niyo. Namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Wala yung repentance sa buhay mo. Wala yung pagbabago. Nasaan yung pagiging born again? Born again ka ba talaga? Subukan mo ang sarili mo. Dahil as far as I am concerned, si Kristo ay nasa inyo. Kasama niyo ang Panginoon. Kung kasama niyo ang Panginoon, gago ba tayo ng kasalanan? Kung filled tayo ng Holy Spirit, yung mga desisyon ba natin sa buhay ay incline sa buhay ng kasalanan, incline sa kasamaan. If we know that we are filled by the Holy Spirit, yung mga gawin natin, yung ongoing life natin, although may mga sabit na kasalanan na hindi maiwasan, is continuing to pursue holiness, is continuing in the faith, is continuing obeying in God's Word sa mga pinapangalan ng Jesus Christ with great joy. Huwag natin alisin yung joy. Subukin natin ang sarili natin. So, araw-araw ba ito? Hindi. Kapag nakikita lamang natin na yung buhay natin ay parang nanginihis na sa landasin. Kaya, kung babalikan natin yung 1 John 2:19, napakahalaga ng pagre-remain sa mga tao na nagko-continue in faith. Kapatid, huwag kang lalayo sa mga kapatid mo na patuloy na lumalakad sa Panginoon. Because what? Sila yung maaaring makatulong sa'yo in those trying times. Katulad na 2 Corinthians 12:21. Maganda yung approach ng Apostle Paul. Naniniwala siya. As far as he is concerned, Kristiyano itong mga to. Nagkakasala lamang. Pero pag continuous, imbis na continuing in God's Word, continuous in sinning, pati si Apostle Paul, natatakot na rin. Critical yung estado ng mga to. So, nasabi niya, test yourself. I-test nyo lang ang sarili nyo kung Kristiyano ba talaga kayo by knowing and continuing in God's Word. At napakalaki ng epekto ng remaining. Instead na lumayo ka sa mga kapatid, mag-remain ka. Sila yung tutulong sa iyo. And yun, sinasabi ko rin, responsibilidad din natin na hilahin, tulungan, i-correct yung mga kapatid natin na namumuhay sa kasalanan. Namumuhay sa takot na isipin nila baka hindi sila Kristiyano. Accountable tayo mga kapatid sa ganun. Kaya yun, mariin din natin na-emphasize yung pagmamahal sa kapwa. So, therefore, yung testing, paminsan-minsan yan, and yung requirement, kung ang buhay mo ay nalalayo sa kagustuhan ng Panginoon. Paano mga lifestyle to? Yan, di na ako bibigyan ng example, baka example ako. Pero alam niyo na yun, malalaki na tayo. Ano ba yung buhay na kaayon sa kagustuhan ng Panginoon? Ano ba yung buhay na malayo sa kagustuhan ng Panginoon? Test yourselves. And yung mga kapatid natin na nakakasama natin, may guide you, may inform you na, ay kapatid, medyo nawawala ka. Hindi ka may stumble because June 24-25, God is the one protecting us from stumbling. Instead na may stumble ka, I know that God will make a way para ibalik ka sa katotohanan. Ibalik ka sa paglakad sa Kanya. Mas mahalaga yung connection natin sa Panginoon. May mga sigalot dito sa buhay, relationship within the Christian circle, within the secular circle. May mga alitan, may mga hindi
unawaan, different view, ng mga differing view, lalo sa malamang sa politika, etc. etc. Pero most importantly, huwag natin hayaan na magkaroon tayo ng issue between you and God. Yun ang mas mahalaga. So, ulitin ko, testing yourself, huwag niyo gagawin na araw-araw yan. Sinusubok niyo sa sarili niyo. Bagkos, ito yung ginagawa natin where we are down, malayo sa Panginoon. That's the test. Another verse is confirm. Mahalaga rin to. Ito naman, yung sinasabi ng Apostol Pedro. 2 Peter 1:10. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Anong difference nito sa test kanina? Sa testing, yung approach ni Paul, itong mga tao ito na bumuhay sa kasalanan, kaya subukan yung sarili nyo. Ito naman, sa Apostol Pedro, sinasabi niya, confirm nyo yung election and calling nyo. For if you practice these qualities, you will never fall. Hindi ka mahuhulog. Hindi ka mai-istampo. Anong qualities yan? This is the chain of qualities. These qualities. Kung ang salvation ay may chain, meron ding chain yung mga qualities. Matatagpuan sa 2 Peter 1:5-7. Bumalik lang din tayo ng konting verses kasi these qualities, ibig sabihin, nasabi na lang muna. Kaya bumalik lang tayo sa verse 5 and 7. For this very reason, make every effort to supplement your faith. Samahan niyo yung faith. Faith, believe, event. When we first begin, nandun yung faith. Sasabi ni Apostol Pedro, samahan niyo yung faith niyo. Make every effort to supplement your faith with ganitong mga qualities. Virtue. With virtue, unti-unti doon, knowledge. And knowledge, come from knowledge, self-control. After self-control, steadfastness. After steadfastness, with godliness. After godliness, yan kung nalilito kayo, baka isipin ng godliness, pagiging Diyos, hindi. Godliness is holiness. Yan. Sabi ko nga, holy is exclusive sa Panginoon. Pagkalitan niyo godliness, think of it as holiness. Word of God. Yung pag-iiba niya. Separate, set apart. And godliness with brotherly affection. Kapag natututunan nyo na yung brotherly affection, only then you will understand love. Happy Valentine's Day. So sinasabi ni Apostol Pedro na i-confirm nyo yung calling nyo sa paanong paraan, i-practice natin itong mga qualities na ito. Perhaps nandun na tayo sa part. Yung virtue, character. Maayos na character. Kasi baka yung character ko, kayabangan, kadamutan, balbal na salita. Doon tayo mag-umpisa, maayos na character, maayos na virtue. Unti-unti doon, susupplement natin yung knowledge. Yan, kaya tayo nagtitipon-tipon pinigong, matuto, maunawaan yung mga bagay patungkol sa Panginoon. And after knowledge, self-control. Napakahalaga yan. Yung mga natutunan natin, gagamitin natin yun to control ourselves. Lumaban sa temptation using the knowledge. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ when He is tempted by Satan. Nagbato siya ng mga memory verses laban kay Satan. Ganon din tayo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro. Nakikinig kayo sa akin, natututo kayo, at gamitin niyo yun to control yourselves. Self-control, matutunan niyo yan. Surely, kasi proseso yan. After self-control, steadfastness. Panatag. Patuloy. Hindi ka
matitinag. Kapag nakokontrol mo na yung sarili mo. After steadfastness, godliness. Kabanalan. Nakikita sa iyo ang kalwalhatian ng Diyos. After godliness, ito yung gusto kong marating yun ng Althea. Magkaroon tayo ng affection sa mga kapatid natin. Magkaroon tayo ng affection sa mga kasalabuhan natin sa labas. Perhaps nandito na tayo, gusto natin ma-attain yun. Yung pagmamahal natin sa kapwa, pagmamahal natin sa kapitbahay natin. Unti-unti, kapag nagagawa natin yun, we will be able to understand what kind of love God has for us. And that kind of love, may ibibigay din natin sa kapwa natin. Parang madali lang i-disregard yung verse na to, pero yung pag-fear din naman is an everyday process. Kung yung testing ay gagawin lang sa mga dark times, trying times ng buhay mo, yung confirmation naman should be an everyday process like our devotion. Kung araw-araw tayo nag-devotion, kung araw-araw tayo nananalangin, yung confirming our election and calling is a yes, everyday po. Araw-araw natin subukan na i-practice yung mga ganong qualities. Kasi kung hindi natin pa-practice yung mga ganong qualities, yung mga natututunan natin, hindi natin na-apply, wala tayo self-control, natin pa rin tayo, hindi tayo steadfast, namumuhay tayo sa takot, wala yung kabanalan, wala yung pagmamahal. Para sa atin, yung Corinthians, 2 Corinthians 15, ay 35. Wala tayo sa mga qualities na to, hindi natin pinapractice. We should test ourselves. So, kung everything mo kino-confirm yung calling mo in your election, you will never fall. Pero kung hindi mo siya everything kino-confirm, baka bumabalik tayo sa 18 things natin. And we should apply 2 Corinthians 13:5. Pag-apply natin yun, balik ulit tayo 2 Peter 1:10. Confirm, mga kapatid, confirm natin yung calling natin every day. That is a process. Huwag natin hayaan na masayang yung kaligtasan natin. Yung nakiintindihan natin. Because kung nasasayang yan, it just proves na yung kaligtasan mo ay something na nabubulok. And knowing God, yung mga binibigay niya, is eternal. Hindi yan nabubulok, hindi yan nasisira. It will surely endure. Therefore, all the warnings like this one, yung mga napag-usapan natin, all the warnings of the New Testament are to be taken seriously. Because God uses them to keep His children vigilant in the fight of faith. We are found to be secure by how seriously we take all the promises and all the warnings of the Scripture. Lilinawin ko, ang security po, eternal security, ay hindi basta nakadepende sa event. Kasi ganun yung nangyayari. Tinanggap ko naman si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Okay lang. Kahit bumalik ako sa dati kong gawin. Okay lang. Kahit bumalik ako sa dati kong reliyon. Okay lang. Kahit maging bakla ako. Tinanggap ko naman eh. Yun yung event eh. Pero yung security po, makikita natin secure tayo by how we seriously take yung mga salita niya, yung mga warnings ng Panginoon, yung mga promises ng Panginoon. So this is a serious matter. It's a personal approach. Paano ba natin ina-approach yung salita niya? Do we obey it with joy? Or are we hypnotizing ourselves because nangyari yung event na sinasabi natin, tinanggap natin si Kristo? Na questionable pa rin. Although, meron
Christians, yun. Ito yung delikado kasi meron pa rin ang totoong mga Kristiyano pero namumuhay sa kasalanan. Pero sinasabi ko sa inyo, there's no way of identifying them. Ang binigay lang ng Biblia as a way of identifying true Christian is by continuing His Word. Yung salvation ay nag-work sa kanila, tumatalaw by process. We are being saved. Kasi kung hanggang event lang tayo, naniwala lang tayo, at hindi umusad yung kaligtasan, fake. Hindi nakikita sa atin, there's no way of knowing. Totoo ba to? Totoo ba itong kaligtasan na tinanggap ko? Salvation is an event and a process. Nangyayari yan. We are being saved right this very moment. We have been saved, yes. But we are also being saved. And surely, and yung assurance, we will be saved because God will enable us to persevere, to endure. We will keep us, we will protect us from stumbling. And we will make us holy. Surely, mangyayari yan. Because everything that He wills will come to pass. And to end this, and it is a warning to Aletheia Bible Church. Do not preach nor practice incomplete salvation. Huwag tayo mag-evangelize na putol-putol yung kaligtasan because that poses many dangers. Katulad na ng pag-usapan natin. Maisip nila na event lang ang kaligtasan, mabuhay pa rin sa kasalanan, tsaka magulat sila na-reveal, wala pa lang kaligtasan. Yan, kaya gusto kong ipakita yung 1 Peter 1:5. Who by God's power are being guarded through faith. Sa kapangyarihan ng Panginoon, ginagard tayo ng Panginoon. Mga tunay na anak niya. For a salvation, ginagard ng Panginoon yung kaligtasan natin. Surely, nagdadapa tayo, but God is guarding us, tatayo tayo, babalik tayo. Surely, sigurado ko dyan. Because God is working. God, Christ in us. May mga pagkakataon, huwag tayo mahiya. I-test natin mga sarili natin. Kung tingin natin, nasa low point tayo ng buhay natin. Kasama yan sa buhay ng Kristiyano. Kailangan mo i-test kung feeling mo nalalayo ka. Because, kaya sinabi yun, is a warning in God's way of bringing you. Huwag natin kahilayan. Pero huwag din natin na araw-arawin. Mumuhay tayo sa duda. Ang araw-arawin natin is confirmation. Pero yun nga, ulitin ko, ultimately, God is guarding our faith for a salvation ready to be revealed. This is the future sense. The final consummation ng kaligtasan natin. When we first believe, that's an event. We are living, we are continuing, that's a process. And the end, yung na-reveal na yung kaligtasan, naligtas na tayo. When we are in heaven, di na natin kailangan kaligtasan because it was already revealed. Ligtas na eh. It's again an event that we should celebrate pagdating natin sa langit. Event, process, and event. That's God's way of working. Hindi siya nawala in the past. Hindi siya nawala sa present. Hindi siya nawala sa future. Actually, lahat siya. Lahat, past, present, future, siya yung gumawa. That is by grace alone. Wala tayong tinagdag, wala tayong ginawa para maiambag yung kaligtasan natin. Because God is guarding past, present, and future salvation. Huwag tayo mag-preach ng past and present only or past na salvation. Kompleto rin natin past, present, and future salvation. Until the final consummation, so that we will always continue. We will never fall if we practice the qualities na sinabi ng Apostol Pedro. God's power sustain our faith. Kapangyarihan ng Panginoon always has the power against sin. Sinasabi ko nga, kung nasa low life ka, low point ka na buhay mo, you're always under God's power. Huwag kang matakot. So that
we persevere. Kapangyarihan pa rin ng Panginoon nagtutulak sa atin para mag-persevere, magpatuloy with joy, and inherit what has been promised to us, and that is salvation. We will inherit ito. Makukuha natin yan. It will be revealed in the last time. Surely. Yan yung faith natin, di ba? Yan yung inaasahan natin. Ito yung reason kung bakit tayo naging tipon-tipon. Because the faith we are hoping for ay mangyayari, will be revealed. Yung kaligtasan natin, malayo sa pahamak, malayo sa eternal damnation. It will be revealed. Surely be revealed because God is working on it. Confirm your salvation. Confirm your election and calling by practicing these qualities. Huwag natin ihiwalay yung Christian way of life. Hindi siya optional actually. Kasama siya sa gospel na pinipreach. Hindi siya separate topic bagkos kadungtong ng event na salvation is the process, ongoing process of salvation and the final consummation which is an event ulit. Yun yung pinangahawakan natin. Na ang Diyos tapat at banal sa kanyang pangako, sa kanyang mga warnings, and we will trust Him. We will continue in our faith in Him. Sana maging personal sa atin to. Sana mapatuloy tayo to see that holiness is a sweet word. Hindi dapat katakutan, bagkus lapitan, maingganyo, makita yung work and value ng Panginoon in salvation, in happiness, and in everything that's happening in our lives. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Salamat po sa assurance na nagmumula sa iyo. Salamat po sa kaligtasan na pinatulog mo sa bawat isa. Salamat po sa buhay na ikaw ang humahawak. Alam namin, Panginoon, na hindi kami perfecto. Pero hindi namin ito gagamitin bilang reason para magpatuloy sa kasalanan. Pagkos, gamitin mo yung mga panakanakang pagkakasala namin para turuan kami na bumalik, para turuan kami at ipakita na mas maganda pa rin yung paglakad sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami na ito humahawak ng mga pananampalataya namin. Dumadaan kami sa mga point ng buhay namin. Nagdududa kami, hindi kami sigurado sa paglakad. Pero ultimately, kahit mahirap, alam namin, Panginoon, nagagawa ka. Dahil ikaw ang humahawak ng mga kaligtasan namin. At ang kaligtasan na binibigay mo ay hindi napuputol. Ang kaligtasan na binigay mo ay pinanalo mo noon pa at ginagawa mong ganap sa mga oras nito. At laging magkakatotoo sa hinahanap, Panginoon. Kaya turuan mo kami ng mga anak mo na manampalataya, sumunod sa iyo ang may kagalakan. Alisin mo po yung mga takot namin. Alisin mo po yung mga maling pag-iisip na sinasabi sa amin ng kaaway. Help us to practice the qualities that you want, Panginoon. Niligtas mo kami for good works. At alam namin na ikaw na mag-enable sa amin para makagawa ng mga bagay na banal, makasunod sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na tapat sa inyong mga pangako. Protect us from stumbling. Make us holy before your throne, Panginoon. Salamat po dahil ang kaligtasan ay nagmumula sa iyo. Kaligtasan ay ginawa mo. At ang kaligtasan
sigurado matatanggap namin sa kalangitan. Ngayon din po, patuloy namin pinapanalangin ng Maritaya Bible Church. Ikaw yung patuloy na mag-bless sa bawat tao, sa bawat pamilya, sa bawat membro, mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Ikaw yung mag-provide ng mga pangangailangan, ikaw ang mag-provide ng pananampalataya, ikaw ang mag-provide ng lakas at ng kakayahan para harapin yung mga pagsubok, para harapin yung mga temptation. Sa gayon, meron kaming reason para pasalamatan ka, meron kaming reason para maging masaya dahil nagagawa namin ma-appreciate ang kabutihan mo. Nakikita namin, napaperceive namin yung kagandahan ng paglakad kasama mo, Panginoon. Teach us to appreciate your word, your value, God. At nawa, ikaw yung magdala ng mga tao dito sa sambahan. Ng mga tao nakaka-appreciate din ng mga bagay patungkol sa iyo. Gayun din po, Panginoon, gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento to reach out to people, to reach out sa mga kapatid, to reach out and share your goodness, share your grace sa mga tao na kasalubungan natin sa trabaho, simbahan, sa bahay, Panginoon. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.